Kia Forte naman yung ating unit ngayon. Kailangan nating scan kasi ang complaint niya is naka-indicate yung ABS light niya. Buhay yung ABS light sa kanyang panel. So yun, scan natin kung ano lalabas. IGN lang, tapos sa scanner, select nyo lang yung diagnosis. At yun, isa-isa na niyang check lahat ng mga modules and controls kung sinong may DTC. Mag-focus tayo ngayon sa ABS kasi yun yung nakailaw. And common issues to ng Kia. Ayun, kita natin na wheel speed sensor LH rear. Ito yan, pinaka parts na papalitan natin. Kaliwa na likod, rear left, wheel speed sensor. Yan, kailangan natin kalasin yung gulong kasi nakadikit siya sa mismong hub ng ating bearing. After makalas yung gulong, punta naman tayo sa likod, silipin natin kung ano yung mga tornilyo na dapat tanggalin. 4 yan na bolt, yung pinaghahawakan ng ating hub. 1, 2, 3, 4. Tapos itong connector ng ABS, tanggal din. Meron yung kawad na pinaka-lock. Kailangan nyo muna siyang sikwatin. Maganda, sana malinis nyo para mas makita nyo kung saan nyo pipisilin yung lock at yung mga pin na dapat tanggalin. Tanggal din to, itong brake drum, kasi hindi natin makakalas yung bolt. Yung mga butas na yun sa pinagkakabitan ng may stud is may purpose siya. Tapat dun yung 4 na bolt na ating kakalasin, yung holder niya mismo. Itong bracket no, sa brake lines, brake hose, tanggal din. Isa lang naman to. Tapos meron pa pala isa dun sa may padulo, mamaya. Ito yan, fast forward ko na kasi medyo matagal. Nakakainip din yung video. 4 yan. Lusot naman dyan, extension, tapos 14mm na socket. Yun. Kita nyo? Sa likod. Make sure tanggalin nyo yung connector ng ABS kasi baka maputol pa pagka lumaylay na yung pinaka hub natin. Kasi madadala siya eh. Ayan, kita nyo. Gumagalaw na. Natanggal na natin yan. Dali lang to. Basic tools lang din yung kailangan. Yun, tatanggalin din natin yung isang bracket kasi kumakontra siya sa handbrake yata yun. Ayan, lalaylay natin ng ganyan. Dalawa kami nagkakalas nga pala dito kasi tinulungan ko lang yung kasama ko. Ayan, pukpukin nyo lang. Slight na pukpuk lang, magbirang-bira kasi plastic yun. Sayang naman kung mapapasag. Pero sira na yun, yung ABS na yun, yung pinapuk natin. Yung wheel speed sensor na yun. Tapos ito, yung pagtatanggal niya ng luma nating ABS sensor is yan, utay-utayin nyo gamit yung manipis na flat screw. Kailangan nyo siyang paawangin ng paunti-unti hanggang sa matanggalan natin. Hanap kayo ng iba't ibang anggulo, i-cross pattern nyo, alternate kung saan unang bubuka is doon. Naglagay din ako dyan ng mark para sa pagbabalik natin ng bago is hindi ako malito. Kasi minsan, pagtabingi yung balik mo, o mali yung angulo is bagting na bagting yung connector niya. Yan, nakakawang na yan. Nililipat-lipat ko lang ng posisyon para tuloy yung matanggal. Pakapal ng pakapal yung flat screw ng ginamit ko dyan. Once na napaawang ko na siya nung manipis kong flat screw. Yun, tanggal na. Sa pagbabalik, wala naman kayong dapat ilagay na grasa o kung ano man kasi fit na fit yan dyan. Yung pagkabilog niya is saktong-sakto dyan. Kailangan nyo siyang ilapat lang na maganda. Sa pagpukpok, dahan-dahan, hindi kailangang malakas. Huwag naman sobrang hina din kasi tatalbog lang yung pamukpok nyo. Rubber mallet gamitin nyo para hindi ganun ka-damage. Yun, babalik na natin dito. Silipin nyo lang yung tamaan ng 4 na bolt. Meron nga pala siyang washer, yung plate washer na gano'n. Kailangan hindi nyo makalimutan yun para hindi umalog. Kasi kung wala yun, naalog yung hub nyo. Lalagotok. Meron din siya ibalik kasi mabigat yung pinakamismong drum, yung plate na yan. Kaya kailangan may naalalay. Dalawa kami dyan, yung nagkakabit. O yung nag-aalalay sa drum para hindi mabagsak. Ba't nga ba natin pinalitan yun, yung sensor? Kasi common issues na ito ng Kia. Ito, Kia Forte. Marami ng cases na gano'n. Kahit sa Carnival, gano'n.
Sa Carnival, medyo malala pagka yung left is na damage, kasunod na nun yung right. Tapos yung rear, sa rear yun, kadalasan nangyayari sa Carnival. Ganito rin yung ABS wheel speed sensor ng Carnival. Parang factory defect na to. Kasi wala namang ngat-ngat, wala namang sira sa harness, walang napunit, walang naputol. Yan, sa pagbabalik, madali lang din naman yan. Tutok nyo lang ng ayos. Huwag nyo muna gamitin ng tools, kamay lang muna, make sure na nakapasok na talaga dun sa kanyang pinakabutas at pihitin nyo na ng dahan-dahan. Dito, nasecure natin na pasok na sa butas, ginamitan ko na ng impact para mas madali na yung ating process. Tapos, tinark ko na rin. Yung torque dito is 100 Newton meters para sa apat na bolt. Babalik nyo rin yung mga bracket, huwag nyo kakalimutan. Tapos yung drum, linisan nyo na rin para sabay na rin kasi nandiyan na rin, bukas na rin. Balik na rin natin yung gulong. Yun, sa pagbabalik ng gulong, ganun pa din. Kamayin nyo muna, tapos tsaka nyo yung ratchet. Tapos ito torque natin. Yung torque nga pala na itong Kia Forte is 125 Newton meters. Huwag na kayo sasobra doon kasi maaaring maputol na. Yun yung stud bolt. Yan, tapos scan ulit natin kung mag-a-appear pa yung kanyang ABS. Kung nag-appear, yan, didelete lang natin. Tapos start natin yung makina. Try natin kung nandun pa din. Magka-unlock din tayo ng road test for final checking. At yun, erase na natin yun. Tinry ko yung start. Kung babalik ba yung ABS. At yun, wala na. Yung naka-indicate na yan is handbrake at seatbelt na lang. So yun lang. Sana may natutunan kayo. Salamat.